Mga kapuso, halos 3,000 mamamayan ng iba't ibang bansa sa mundo ang nasawi sa mga pag-atake ng mga terorista sa Amerika noong Setyembre 11 ng taon 2001, yung tinaguriang 9/11 terror attack. Kaya naman hindi lang Amerika ang umaalma o umalala sa ika-10 anibersaryo niyan kahapon, nakatutok si Lay Alvis. Daan-daan ang nagtipon sa New York City para sa ika-10 taon ng nakakikilabot na 9/11 terror attacks noong 2001. My dad, Michael Batch. My daughter, Dominique Lisa Pandolfo. Isa-isang binasa ang mga pangalan ng mahigit 2,000 nasawi sa pagguho ng Twin Towers ng World Trade Center. Nanguna sa seremonya sina US President Barack Obama at si George W. Bush na Pangulo noong mangyari ang terror attacks. Parehong panalangin ang iniwang mensahe ng dalawang leader. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. I pray that our Heavenly Father may assuage the anguish of your bereavement and leave you only the cherished memory. Paminsan-minsang natitigil ang seremonya para alalahanin ang eksaktong minuto ng pagtama ng eroplano sa Twin Tower, sa Pentagon at sa Pennsylvania. Mula sa Ground Zero, nagtungo si Obama at kanyang asawang si Michelle sa Pennsylvania, kung saan bumagsak ang eroplanong target umano ang White House. Those in this building that day. Si US Vice President Joe Biden naman ang nanguna sa seremonya sa Pentagon, kung saan may ibinagsak ding eroplano. Dumaan din doon ang mag-asawang Obama. Sa Washington, D.C., pinatunog ang kampana ng National Cathedral. Pagsapit ng gabi, dinaluhan naman ni Obama ang Concert of Hope sa Kennedy Center. These past 10 years have shown that America does not give in to fear. Tanglaw naman sa himpapawid ng New York ang mga ilaw na ito mula sa dating kinatitirikan ng Twin Towers. Sa Italy naman, ipinagdasal ni Pope Benedict XVI ang halos 3,000 nasawi sa 9/11. Hiniling din niya na kapayapaan at hindi paghihiganti ang maghari sa mga naulila. May iba't ibang memorial din sa ibang bansa tulad sa France na may replica ng Twin Towers, sa China na nagpalutang ng mga kandila sa tubig, at sa headquarters ng NATO sa Belgium na nag-half-mast ng mga watawat. Sa Kabul, Afghanistan naman, inalala ng tropang Amerikano ang mga kabarong nasawi sa War on Terror na inilunsad kasunod ng 9/11. Dito sa Pilipinas, nagkaroon din ng programa ang Elks Club, isang organisasyon ng Filipino-Americans. Dinaluhan niya ni US Ambassador Harry Thomas Jr., dating Pangulong Fidel Ramos at ilan pang miyembro ng Diplomatic Corps. Nag-motorcade din ang grupong Mad Dogs patungong American Cemetery sa Taguig. Nag-ali sila doon ng bulaklak at dasal. Nagpamisa naman ang ilang taga-Baseco compound sa Tondo, Maynila. Malaki raw kasi ang utang na loob nila sa Amerikanang si Marie Rose Abad, isa sa mga nasawi sa pagbagsak ng World Trade Center. Sila kasi ang nabiyayaan ng pabahay sa tulong ng mister ni Marie Rose na si Rudy, isang Pinoy. Lay Alvis, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado na ang motoristang naka-hit and run sa isang call center agent sa Pasig noong isang linggo. Natuntun siya dahil nailista ng mga saksi ang plaka ng kanyang kotse. Si Chino Gaston, naka-Alerto 24. Sa isang iglap nawala ang mga pangarap ng 20 taong gulang na call center agent na si Hanifa Flores matapos ma-hit and run sa Meralco Avenue noong September 7 ng gabi. Ang salarin, naplakahan ng ilang testigo, pulang Mazda 323 na may plate number UAU 541. Kaya kinabukasan, nahanap din agad ng mga pulis ang naturang sasakyan. Sa inisyal na investigasyon, ang 20 taong gulang na si Lawrence Oriola, isang estudyante, ang may dala ng sasakyan nang mabangga si Flores. Arestadong estudyanteng si Oriola, pero agad itong nakapagpiyansa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and abandonment na inihain ng mga pulis. Kanina, naabutan namin si Oriola sa Pasig Police Traffic Division habang pinoproseso ang pansamantalang paglaya niya. Wala ring ibinigay na pahayag si Oriola. Pero ayon sa PNP, pinalala lang ni Oriola ang kanyang kaso nang iwan ang nabundol niyang biktima. Kaya payo ng mga pulis sa mga motoristang makakadisgrasya ng kapwa, imbes na takasan, tulungan ang inyong mga mababangga at dalhin sa ospital. Tumawag sa ospital o ibang emergency number para humingi ng saklolo. Agad sumuko sa pinakamalapit na police station o barangay hall. Kapag po ang isang tao, isang individual nakasagasa at nasugatan or
kung siya man ano ang naging injury na tamo niya, atin pong karapatan natin, kung tayo nakasagasa, nadalhin siya sa pinakamalapit na ospital. Yan po naman is aksidente, wala naman hong gumusto niyan. Sino ho ba naman driver ang gustong maka-aksidente? Ayon sa MMDA, kadalasan sa mga nasasagasaan ay dahil hindi nakikita ng mga biktima ang mga paparating na sasakyan. Kaya payo nila sa mga naglalakad sa kalsada, huwag gumamit ng cellphone o headset tuwing naglalakad o tumatawid sa kalsada. Maaring hindi mo raw kasi maririnig o mapapansin ang mga paparating na sasakyan. Gumamit ng takdang tawiran gaya ng pedestrian crossing o pedestrian overpass. Magsuot ng matitingkad o di kaya reflective na mga damit tuwing gabi para mabilis mapansin ng mga motorista. Kapag kailangan maglakad sa kalsada, maglakad pa sa lungat sa traffic para kita mo ang paparating na sasakyan. At syempre, maging alerto sa lahat na pangyayari. Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Matapos ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, magbababa naman ang presyo ang ilang kumpanya ng langis. Nanguna na ang Eastern Petroleum mamayang hating gabi, 50 sentimo kada litro ang bawas presyo sa kanilang premium at unleaded na gasolina, habang 25 sentimo naman kada litro sa diesel at kerosene. Ang Chevron magbababa rin ng 35 sentimo sa kada litro ng gold, silver at E10 na gasolina nila. 25 sentimo kada litro naman ang bawas sa presyo ng kanilang regular na gasolina at diesel, at 50 sentimo kada litro sa kerosene. Magpapatupad din ng oil price rollback ang kumpanyang Phoenix Petroleum sa kanilang gasolina at diesel. Halos kapareho yan ang bawas presyo ng sea oil. Malimin po yan sa regular na gasolina at diesel na 25 sentimo kada litro ang ibababa. Ang kumpanyang Shell magbababa rin ng 50 centavos kada litro sa presyo ng premium unleaded gasoline at kerosene, habang 20 centavo naman kada litro sa regular gasoline at diesel. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Hahanga kayo sa mga robot na ibinida sa isang paligsahan kamakailan. Lahat sila gawa ng mga estudyante. Yan ang good news na tinutukan ni Victoria Tulad. Katulong sa pagluluto, katuwang sa paggagamot, kaagapay sa pagtatanim. Ilan lamang ito sa mga robot na ibinida sa 10th Robotics Olympiad. At ang mga may gawa nito, elementary at high school students. Walang dudang pinag-isipan at pinag-igihan ng mga estudyante ang bawat disenyo ng mga robot. Sa tingin ko po ay handang-handa na po ang mga bata natin galing Pilipinas. Nakita ko na sila po ay nagtrabaho po ng ilang buwan para matapos po ang kanilang mga projects. Mahigit 300 eskwelahan ang lumahok sa 10th Robotics Olympiad. Napahanga ang mga hurado sa halos lahat ng entries. May robot chef at robot na magagamit para magtapon ng mga nakalalasong kemikal. Akmang-akma sa temang Robots for Life Improvement. Technically, mas gumaling po ang mga estudyante natin at naging mas creative. Pero ang mga robot na ibinida, hindi lang yung makapagpapagaan sa buhay, kundi yung magbibigay aliw din. Ang mga nanalo kakatawan sa Pilipinas sa World Robotics Olympiad na gaganapin sa Abu Dhabi sa Nobyembre. Victoria Tulad Nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso, I'm sure excited na kayo sa mainit nating sikahan. Reigning Miss World, nasa bansa na para koronahan ng first ever Miss World Philippines ngayong linggo. At international star na si Lea Salonga, naghahanda na para mag-judge sa Miss Universe 2011. Fanatics, todo suporta naman sa pambato nating si Shamsi Supsup. Abangan yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, eksklusibo, taga-PhilPost na nakunang ganyan sa CCTV na nagnanakaw umano sa isang padala. Ayan, napaiyak ng itanggiyang parata. Sa investigador ng bayan, 2 poste sa lungsod ng Quezon na peligroso. Inireklamo mo. Party list representative na nabentahan ng umano'y pati barong pinipeki na. Umalma. Ang
palatuntunang Philippine Treasures na pinalabas kagabi dito sa GMA. Umangin ang papuri. Tututukan natin sa pagpapadulo ng 24 oras.